financial crisis every Filipino will face in their lifetime. Alam nyo, karaniwan talaga sa mga Pilipino, hindi talaga nakakapaghanda sa iba't ibang mga financial crisis. Kaya naman, sa video na to, aalamin natin ano ba yung tatlong financial crisis na almost sure na mararanasan ng lahat ng mga Pilipino. At ituturo ko rin sa video na to yung blueprint kung paano ma-survive lahat ng yon. Alam nyo, most financial problems don't arrive with the warning signs. Di ba? Hindi naman kasi kakatok yung financial crisis at sasabihin na, oh, bukas pupunta ako sa inyo ha, maganda ka. O next month, pupunta ako sa inyo ha, maganda ka ngayon. Wala namang ganun, di ba? Karaniwan, o madalas, talaga, pag sinabing financial crisis, talagang hindi natin inaasahan yan. At kaya naman, mas lalong naghihirap ang mga Pilipino. Kasi nga, hindi talaga napaghahandaan yung mga ganitong klaseng krisis. You can ignore reality, but reality won't ignore you. Ready ka man o hindi, yung financial crisis, talagang dadaan yan. Talagang pupunta yan sa'yo sa mga bagay na hindi mo talaga alam. Walang pakiyan kung ano man yung narating mo sa buhay. May tinapos ka ba? Nakapag-college ka ba? Nakapag-masteral ka ba? Doctorate? Mayaman ka ba? Mahirap? O baka naman matanda ka o bata? Walang pake ang financial crisis kung kailan siya darating. Kaya naman, sa video na to, pag-aaralan natin ano yung tatlong financial crisis at papaano tayo makakasurvive o papaano natin mapaghahandaan yung tatlong financial crisis na yon. Crisis number 1, the income shutdown. What happens when your income suddenly stops? Ano kaya mangyayari? Tingin mo, kapag yung inaasahan mong income, bigla na lang nawala. Bigla na lang tumigil. So, papaano ba na tumitigil ang income? Pwedeng sickness, di ba? Pwedeng accident, pwedeng disability, pwedeng pinakamasakit sa lahat, death. Pagka nangyari kasi yan, automatic mawawala, magi-stop ang income natin. Sa tatlong krisis na pag-uusapan natin ngayon, itong crisis number 1, income shutdown, ang pinakadelikado sa lahat ng crisis. Kasi most Filipino, almost 95% ng mga Pilipino, hindi talaga napaghahandaan to. Alam nyo ba na it takes only 30 days? 30 days lang. Unti-unti nang mararamdaman ng family natin yung pagkawala ng income. Unti-unti nilang mararamdaman na tuloy-tuloy yung mga bills. 'Di ba? Magkakaroon ng daily expenses, 'di ba? Dolobo ang kautangan. Mauubos ang inipon. At yung lifestyle ng pamilya biglang magbabago. It takes only 30 days. After nung mawala ang income, it's either nawala ang income dahil nagkasakit o na-aksidente, or, sabi ko nga, worst case, nawala yung breadwinner. Basta after 30 days, 30 days lang, sure na mararamdaman kung gaano kabigat ang mawala ng income. So, ang shield natin para kahit papano makasurvive tayo doon sa ganung uri ng financial crisis ay dapat meron tayong income protection. Kasi ito yung magiging instant cash para kung sakali mang mag-stop ang income natin. Isipin mo, biglang nawala yung income. It's either nagkasakit, na-aksidente, o nawala yung breadwinner. Automatic, may milyon na pera na ibibigay dun sa family mo. Milyon, or maring 10 million, 5 million, o ano man yun. Yun yung magsisilbing pang-survive. Diba? Maring syempre, pag wala na yung income, kailangan na talaga maghanap ng another source of income. Pero,
Mahirap kasi mag-transition eh. Di ba? Mahirap mag-transition. So, yung pera na yon, yun yung magsisilbing pang-survive para na sa ganon, may time pa para mag-recover. Di ba? So, importante talaga na meron tayong income protection. Ito yung pinakamahalagang dapat unahin natin sa pag-create ng ating financial plan. Crisis number 2, the health breakdown. Alam nyo, isang major critical illness lang, yung isang dekada o more than a decade mong pinaghirapan, automatic, mawawala lahat yun. Automatic, mauubos lahat ng mga pinaghirapan mo. Isipin mo yon, nag-ipon ka ng 10 or 15 years or 20 years, tapos, milyon na ipon mo. Galing mo eh, di ba? Nasa milyon na yung naipon mo. Kaso, nabigla tayo nagkasakit. It's either tayo nagkasakit o baka mahal natin sa buhay yung nagkasakit. Automatic, syempre. Yung inipon mo na yon, pampapagamot mo lang. Isipin mo yon, kung gaano kasakit yon. Pinaghirapan mo ng ilang taon, ilang dekada, tapos gagamitin mo lang pampagamot. Isipin mo gaano kasakit yon. Di ba? Kaya naman, importante na meron tayong health insurance. Di ba? Kanina, dun sa crisis number 1, yun ay life insurance, death benefit or critical illness, accident benefit, di ba? Ito naman, health insurance like critical illness benefit, hospitalization benefit, at marami pang iba. So, kapag meron tayong health insurance, in case of major illnesses, salit na yung inipon mo yung magagastos, di ba? Yung insurance ang ipanggagastos mo. Ganon ang matalinong financial planning. Kaya, bago mo i-build yung investment mo, bago mo i-build yung savings mo, dapat unahin mo muna yung foundation, which is insurance. Kaya ang matalinong financial planning, unahin muna yung foundation. Ano yung foundation? Dapat may protection tayo muna. Dapat meron tayong income protection, 'di ba? Health coverage, 'di ba? Disability coverage, para malaya tayo na mag-ipon ng malaki. Malaya tayo mag-invest ng malaki. Para habang nag-grow yung ating income, nag-grow ang ating investment, safe pa rin yung ating foundation. Kasi no matter what happen, di ba, hindi natin magagalaw yung investment natin, hindi natin magagalaw yung savings natin. Ang magagalaw natin kapag nagkaroon ng emergencies is yung ating health insurance or life insurance. Di ba? Eto, pansinin nyo to. Pag wala tayong insurance, isipin nyo, no? Diagnostics pa lang, maabot na ng 40,000. Hospitalization, 300,000. Magkano lang ba ang covered ng HMO at saka PhilHealth? Tingin mo, aabot ba yun ng 300,000? O, yung ibang HMO, umabot sila ng 300,000 actually. Pero paano yung treatment? Ang treatment, umaabot ng 2 million. Isipin mo yun. Ubus na yung HMO, ubus na yung PhilHealth mo. Yung PhilHealth kasi madalas, hindi talaga niya kino-cover yung lahat. Percentage lang kino-cover niyan. Sa HMO naman, may limitation. So, yung HMO mo ba, aabot ng 2 million. Ang masaklap pa doon, nagkasakit ka na, gumastos ka na ng million, syempre may sakit ka nga, almost 6 months or above pa na wala kang income. Kasi syempre, pag may sakit, hindi naman makakapagtrabaho. Sipin mo yon, gumastos ka na ng milyon, hindi ka pa makapagtrabaho. Kaya doble-doble na ang pasan na hirap. Ulit, bago mo i-grow ang investment mo, bago mo i-grow, bili ka ng bili ng mga properties, diba? Bili ka ng bili ng mga assets, no? Bago mo gawin lahat ng yan, siguraduhin mo na
may matatag ka muna na foundation. And, yun nga, kailangan mong bumili o kumuha ng mga income protection plan, health insurance, at marami pang iba. The Shield, health protection with cash benefit. Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, dapat talaga, before tayo mag-invest, bumili ng assets, ito muna talaga dapat, health protection and income protection. Para in case something happens, salip na yung investment mo, yung savings mong gagamitin mo, insurance ang magbabayad ng medical bills. Insurance ang magbibigay ng treatment funds. At may iwasan na maubos ang savings mo. Papansinin mo, no? Para pala maiwasan yung matinding financial crisis, napakasimple lang. Magse-set aside ka lang ng certain amount. Na yung certain amount na yon, biglang magke-create ng million of benefits. Na yung million of benefits na yon, yun yung magko-cover doon sa financial crisis. Napakasimple. Simple pero powerful. Crisis number 3, the zero income old age. Alam mo, ito yung pinakamalungkot sa lahat ng crisis dito. Kasi maraming mga Pilipino, matatandang Pilipino, na isa ito sa pinaka-pinagsisisihan nila na sana pala ginawa nila nung bata pa sila. Yon ay ang mag-ipon, mag-invest na agad ng maaga para sa retirement plan. Bakit kailangan gawin ito? Lagi naman sinasabi na, may SSS naman ako. Pero real talk tayo. Kung ipapakompute mo yung SSS natin, pambili lang yun ng gamot. Pambili lang yun ng maintenance. 'Di ba? Na hindi ka pa nga mabubuhay dun. So, ganito gawin mo, no? Punta ka dun sa SSS website. Tapos, i-calculate mo dun yung projected amount na retirement fund mo based dun sa contribution mo ngayon. Magugulat ka. Karaniwan dyan, 10K per month na lang. 14K per month. Karaniwan na, yung iba mas bababa pa dyan. Tingin mo, sige, doon na lang tayo sa 14,000 per month. Sapat ba yun? 14,000 per month? 20, 30 years from now? Isipin mo yun? Kung gaano kababa yun. 90% ng mga Pilipino walang retirement plan. Ang cost of living per month nasa ganito, 15 to 40,000. Take note dito sa 15 to 40,000. Ngayon. Siyempre, meron tayong inflation rate. Tumataas ang bilihin. Tumataas ang mga bilihin. At siyempre, kung tumataas ang bilihin, kailangan mo ng mas malaki din na retirement fund. Isa pa, habang gumaganda ang technology natin, tumataas ang lifespan ng tao. Yung iba, umaabot ng at least average of 20 years. Imagine this, no? Magre-retire ka ng 60 years old. Di ba? Tapos, 80 years old ang buhay mo. Di ba? Umabot ka ng 80 years old. So, almost 20 years yan. 20 years, no? Sobrang tagal nun. Isipin mo to, no? 1 week lang, 1 week. 1 week lang na vacation. Sa linggong bakasyon. Maaring yung bakasyon mo nga local lang, like mga dito lang sa mga probinsya, di ba? Pero kahit na dito lang sa sa Pilipinas yung bakasyon, di ba? Months mo pinaghahandaan. Yung isang linggong bakasyon, ilang buwan mo, baka nga taon mo pa pinaghandaan. Paano pa yung 20 years? Isipin mo yun, 20 years yung paghahandaan mo. Ganun katagal. Kaya, kung hindi ka gagawa ngayon, kung hindi ka magsisimula ngayon ng retirement plan mo, sobrang delayed ka na. Kaya, if marinig mo to, itong video na to, as soon as possible, magsimula ka na agad, regardless of the amount. Ang mahalaga kasi, makreate natin yung habit. Habit na mag-ipon, mag-invest para sa retirement. Just remember this.
Kung yung isang linggong bakasyon nga ay napaghahandaan mo, hindi ba dapat paghandaan mo din yung pinakamahaba na bakasyon ng buhay mo? Yon ang retirement. Paano ba natin masosolve yung ganong klase ng krisis tungkol sa retirement plan? Ang sagot dyan, kailangan natin ng long-term savings and wealth building. Pag sinabing long-term, hindi ito 5 or 10 years lang. Dapat continuous to. Ang problema kasi sa mga Pinoy, eto karaniwan sa mga client ko kukuha sila. Alam mo, iniisip nila, hanggang 10 years lang ba ako maghuhulog? Hanggang 20 years lang ba ako maghuhulog? Isipin mo yon. Gusto nilang matapos agad. Mali yun. Mali yun. Mali. Kasi, dapat long term. Continuous. Alam mo pinaka-best sa pag-iipon ng retirement? Alam mo kung ano? Mag-ipon ka, mag-save ka, hanggat wala ka nang masisave. Ano ibig sabihin nun? Dapat ang pag-iipon sagad hanggang 60 years old, or kung magre-retire ka man ng 65, sagad hanggang 65. Dapat hanggat may income ka, mag-ipon ka. Ganun siya. Hindi yung 10 or 20 years lang. Kasi, sige, halimbawa, nagsimula ka, 25 years old ka. Tumigil ka mag-ipon, 45. So, may 15, tapos 60 years old ka, nag-retire. So, may 15 years. Isipin mo, 15 years yung sinayang mo. Yung 15 years sana na yun, nag-compound pa sana yung pera. Isipin mo yun. Kaya ang best approach sa retirement, save, invest, hanggang wala nang ma-invest. Okay? So, sa mga clients sa mga clients ko, iba't iba yung mga technique namin sa retirement planning. So, yung iba ginagamitan namin ng guaranteed na cash. Yung iba naman sa pamamagitan ng compounding growth. And yung iba naman by means of legacy planning. So, iba-iba siya kada kaso. Bawat tao magkakaiba ng diskarte sa retirement plan. So, wag mo ikukumpara yung retirement strategy mo doon sa retirement strategy ng iba. Halimbawa, if client kita, yung client kong isa, iba dun sa retirement plan nung isa. Ganun talaga yon. Hindi mo pwedeng pagkumparahin yung dalawa. Una, magkaiba sila ng kalagayan sa buhay. O sabihin natin pareha sila ng edad. Pareha sila ng edad. Kahit parehas pa ng edad yan, magkakaiba yan ng priority. Baka yung iba, mas priority nila yung tumulong muna sa magulang nila. Pati kaya may pinapaaral pang mga kapatid. At marami pang mga iba. Kaya, ang pinaka-best dyan ay dapat one-on-one sa isang financial advisor. Ano yung tatlo natin na financial crisis? Yung una, ano yung una? Zero income crisis. Sabihin, biglang pagkawala ng income. Anong solusyon? Income protection. Ano yung pangalawang crisis natin? Yun yung pagkakaroon ng hindi inaasahang sakit. Ano ang solusyon? Kumuha ng health protection. Ano yung pangatlong crisis natin? Yung mawalan ng income pagtanda natin. Anong sagot? Retirement funding. Alam nyo, pag nasolusyonan nyo yung tatlong krisis na yan sa pamamagitan ng tatlong ito, almost entire financial problem nyo mawawala na, or kahit papano maiibsan na. Sample profile ito ng isa sa mga client ko. Siya ay 25 years old, lalaki, engineer siya. So, ito ay merong asawa at may baby siya. Itong baby niya, nung kumuha ito, 3-month-old lang ata yung baby niya. Naalala ko nung kumuha ito. Ito ay pinagpaalam ko din sa client ko. Sabi ko sa kanya na baka pwedeng i-discuss ko sa aking YouTube yung tungkol sa profile po. Pero don't worry, hindi ko naman sasabihin yung pangalan mo. Yung pinaka-profile niya lang.
So, pumayag naman siya, kaya ngayon, siya yung sample profile natin ngayon. So, ang income niya is 50,000 per month. Tapos, kinumpit namin yung mga gastusin niya, mga kuryente, tubig, di ba? Taga Cavite to eh. So, kahit papano, medyo mababa yung mga expenses niya. So, ang expenses niya ay 34,700. Tapos, before pa siya magka-baby, nag-iipon na siya kahit paunti-unti. Kaya kahit papano, may emergency fund siya na 80,000. Pero sa totoo lang, itong 80,000 na to, kulang yan kasi ang minimum times 3 ng income, which is dapat nasa 150k. Minimum yon, no? Pagka pwedeng mas mataas, like mga 300,000, mas maganda kasi 6 months yon. Tapos, may investment din siya. Meron siyang 2,000 per month sa investment. Nilalagay niya yon sa MP2 at saka UITF. Unit Investment Trust Fund yan. Tapos, nung kinumpit namin, mayroon pa siyang natitirang 6,300 per month. No? Nakalimutan ko sabihin, meron din siyang leisure. Kumbaga, naglalaan siya ng panluho. Di ba? Bala siya, maring pambili niya ng mga online product o di kaya online shopping or iba pa. So yan, meron siyang pang leisure. Pero kahit na yan yung mga pinagagastusan niya, kahit papano may natitira pa na 6,300. Pero ito ay naka-base lang sa fixed na expenses. Sabi niya, kaya kahit papano nagtitira siya ng ganyang income, ay para naman sa mga variable expenses. Ibig sabihin, mga hindi inaasahang expenses. Ibig sabihin, itong 34,700, average lang yan. Minsan tumataas pa yan ng mga 40k or more than pa. So, itong sumasagip. Yung free amount na 6,300. So, meron siya 6,300 per month na pwedeng i-allocate sa ibang mga investment or iba pa. So, tinanong ko siya, income protection, meron siyang SSS kahit papano. Kahit papano. Pero alam natin kung gaano lang kababa ang SSS. Pero kahit papano meron siya SSS. Health coverage. Meron siyang HMO sa company. Nasa 200,000 ang limit nun per year. Meron din siyang PhilHealth. At wala siyang retirement plan. After namin mag-usap, nagkasundo kami. Nagsuggest ako sa kanya. Then, nag-come up kami sa solution na kukuha siya ng insurance with investment plan. Sa hindi nakakaalam, may mga insurance kasi na pure insurance lang. Meron namang insurance na mas lamang yung investment. At meron namang insurance na pantay yung insurance with investment plan. So, ganun siya. So, nag-come up kami sa insurance with investment plan. Tapos, ang na-recommend ko sa kanya, 6 million. Recommendation based on computation. Actually, sobrang oversimplified nitong 6 million kasi ito ay simpleng times 120 months. Sabihin yung 50,000 times ko lang sa 120 months. Kaya nakuha yung 6 million. Oversimplified yon ng coverage. Tapos, ang health coverage niya naman is 2 million. Yun yung recommendation ko. Kasi, based sa gastusin ngayon ng mga critical illness, no, naglalaro talaga ng almost 1 million. Dapat yung coverage. And yung another 1 million pang recovery. Di ba? Tapos, kinumpit din natin yung kanyang retirement based doon sa current living niya na 50,000 per year, ay 50,000 per month rather. Almost 32 million. Itong 32 million, ni-rounding ko na yan, ni-rounding up ko na yan, kasi may butal yan actually. So, para lang for the sake of presentation, ni-rounding up ko na into 32 million. So, yan. Nasa 32 million dapat ang kanyang dapat maipon sa retirement niya para kahit papano maginhawa ang kanyang retirement. So, basically, ito yung recommendation ko sa kanya. Pero sabi ko nga, hindi porket, di ba, yun yung recommendation, dapat magiging realistic tayo. Realistic tayo dapat. Kasi, maring ito nga yung offer natin, hindi naman kaya ng budget niya. O baka naman, hindi kami magkasundo doon sa budget, di ba? Kasi syempre, marami pwedeng mangyari pa din eh. Kaya naman, hindi natin inubos yung 6,300. Di ba? May natira sa kanya 6,300. Bakit?
Ang premium lang na kinuha ko sa kanya, kinumpute natin, ay 3,479. May matitira pa siya na almost, 2,821. Bakit kailangan may matira? Kasi, una, may variable expenses. Diba? Kasi kanina, fix yun eh. Pangalawa, di ba 80,000 pa lang emergency fund niya? Kailangan umabot yun ng 150 man lang, 150k. Or, pinaka-safe, dapat 300k yung maipon niya na emergency fund. Ngayon, kapag ka na-ipon niya na yung emergency fund, at least 150k or 300k, pwedeng, after niya, pwedeng kuha na naman natin yung anak niya or yung asawa niya ng insurance plan din. Diba? So, ito. So, nag-come up kami sa 3,479 per month. And take note, sa rule of thumb ko kasi, rule of thumb na, dapat 10% below. Okay? 10% below. Dapat ang kukunin nating insurance plan. Bakit? Kasi, kapag ka mas mataas sa 10% ng income mo yun, mabigat na yun. Hindi na yun sustainable. And itong 3,479, almost, 5 to 7%, di ba? So, ano lang yan? Mababa lang. Less than 10% lang yan. So, pasok doon sa rule of thumb ko na yon. So, anong para mas magets yung rule of thumb? Parang ganito siya. Halimbawa, kung 30k per month ang income mo, ang 10% niyan ay 3k. So, dapat 3k ang maximum mo na insurance plan. Maximum yun ha. Dapat hanggat maaari nga 3k below. Para sustainable. Okay? So, ganun siya ha. So, ang death benefit na na-compute namin, kasi nga medyo bata siya, 25 lang, malaki-laki pa to. Nasa 4 million pa. So, ang recommended ko sa kanya ay 6 million. Pero kahit pa paano, medyo malapit na yung 4 million. Diba? Disability benefit, 1.5. Accident, 1 million. Diba? Tapos, may critical illness benefit siya na 1 million. Ang recommended ko ay 2 million. Pero kahit pa paano, medyo lumalaban na tong 1 million. May 1,000 per day na hospitalization income. Itong 1,000 per day, halimbawa, 30 days sa hospital, about 30 days, times mo yan sa 30, so ang makukuha niya is 30,000. Ganun siya. Ganyan gumagana ang hospitalization benefit. Sa waiver of premium naman, if in case na magkaroon ng disability, mapatunayan na nagkaroon ng disability, di ba? Na after 6 months, magiging effective na to. So, ibig sabihin yan, mawi-waive na yung hulog niya. Pwedeng hindi na siya maghulog ng premium niya. Retirement fund naman, projection nito is nasa 8.5 million. Medyo malayo pa kasi 32 million to, di ba? Pero at least kahit papano, may nasimulan siya. Kung papansinin nyo, hindi naman perfect tong nagawa namin na plan. Di ba? Hindi naman perfect eh. Pero itong nakakahanga sa kanya. Hindi man kasi perfect ito, at least may nasimulan. Diba? Yun kasi mahalaga doon. May nasimulan ka. Magkakaroon ka ng habit. Ngayon, ang ginagawa ko talaga sa mga client ko, at least every year, hanggat maaari, makipag-usap dapat sa akin. O dapat kausap ako. Para na sa ganon, ma-adjust natin yung financial plan. Baka naman, kaya na natin i-adjust, tapos ma-achieve na natin tong mga goals natin na to. So, tandaan, walang fix na financial plan. Nagbabago yan. No, every year, nagbabago ang financial plan. So, hanggat maaari, kung may financial advisor ka, lagi may ikipag-usap sa financial advisor para ma-review yung policy mo. Kung yan ba ay align pa rin doon sa financial goals mo. So, ganun siya. So, basically, nagsimula muna kami sa ganitong premium, and in the long run, malay mo, ma-achieve na namin tong mga financial goals na to. Pero sabi ko nga, ang importante, may nasimulan siya. You can recover money, but your family can't recover time. Tandaan mo, pag dumating ang financial crisis,
wala yang take two. Diba? Wala yang second chance. Kaya, hanggat meron pang pagkakataon, di ba? Dapat, fix the plan now. Ngayon na. Hindi pwedeng ipagbabukas pa o sa susunod pa. As soon as possible, dapat gawin mo na yung buong makakaya mo. Dahil nga, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Comment ready for free one-on-one financial planning. So, i-comment mo dun sa comment section sa baba yung word na ready. Yan, i-type mo lang dun. Or, pwede din naman na ilalagay ko yung Facebook link ko dun sa comment section. Click mo yon, tapos message mo ko dun sa Facebook account ko, Facebook profile ko. And, mag-schedule tayo ng one-on-one na financial planning. Free to ha, free. Ang gagawin natin, ikakalculate natin income protection mo, health coverage, and retirement blueprint. So, ikakalculate lang natin yan. No? Don't hesitate to mag-book ng financial planning sa akin. Ngayon, halimbawa lang naman, no? Nakapag-book kayo sa akin ng financial planning. Nag-calculate ako ng income protection nyo. Diba? Health coverage. Sinabi ko lahat yung dapat talaga na coverage mo. And, i-compute ko din naman kung ano lang yung dapat mong hulugan monthly. Diba? Ngayon, after natin mag-usap, sinabi ko yung dapat mong gawin at dapat mong aksyon. Decision mo na yon kung itutuloy mo ba o hindi. Hindi kita pipilitin. Don't worry. Ang sa akin lang, at least, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Okay ba? Kaya, huwag kayo mag-hesitate na mag-message sa akin. Ang sa akin lang naman, mapaalam lang sa inyo. Decision nyo na yon kung itutuloy nyo o hindi, or magti-take action kayo o hindi.